The search continues for a Filipino seafarer reported missing in Oman following a missile attack in the Strait of Hormuz. Meanwhile, the Department of Migrant Workers is reiterating that Filipino seafarers have the right to refuse deployment to the Middle East amid rising tensions in the region. And for the latest, mobile journalist Amy Atienza joins us live from Batasang, Pambansa. Amy, anong update natin dyan? Good afternoon, Lord Denise. Kaninang umaga dito sa House of Representatives, nagkaroon din ng pagdinig ang House Committee on Foreign Affairs para nga mapag-usapan naman yung relief efforts para nga matulungan ang overseas Filipino workers maging yung mga turista na na-stuck sa Middle East areas. Kanina narinig natin yung pahayag din ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak tungkol nga dito sa nawawalang seafarers. Sabi niya naman, meron na din silang close coordination with the Omani Navy para nga mahanap itong nawawalang Pinoy at meron na din silang contact with the family of the lost seafarer para nga din hindi gaanong nakababahala yung pagkawala nito. Pero ang pinaka-worrisome pa rin Denise, doon sa napag-usapan ay ito na lang daw kasing si George Francis Miranda ang nawawala doon sa natagpo ang naatake ng missile na bangka doon sa Strait of Hormuz. Kaya double yung effort na nilalabas nila para nga makita na ito. Pero bukod pa dyan, puntahan din natin yung situation naman ng ilang mga overseas Filipino workers sa iba't ibang areas ng Middle East. Nasabi na rin naman ng DMW na nag-extend na sila ng around 4,600 forms of assistance. So kabilang dito yung sa accommodation, sa pagkain, financial assistance, maging yung sa psychosocial na briefing nga para nga matulungan dahil nga sa trauma na natamo din ng ating mga kababayan doon sa Middle East. Bukod pa dyan, napag-usapan rin dito, Denise, yung hindi maaaring i-withhold yung passport ng mga nais pumunta, bumalik ng bansa. At bukod pa dyan yung sa funds naman, na handa naman daw yung government funds ng DMW maging ng OWA para nga matulungan at mabigyan ng financial assistance itong mga kababayan natin na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Okay, Amy, curious lang ako, yung mga otoridad dyan, wala ba silang kahit anong information what exactly happened during the missile attack? Because as you've mentioned na nga rin, itong si George Miranda, siya na lang yung nawawala dito. And we know may mga casualties din, nung tinamaan itong Musafa 2. Very vulnerable area naman daw talaga kasi itong Strait of Hormuz nga kung saan nangyari yung insidente. May remains na rin na daw silang nakita. Dito na nga lang kay Miranda yung patuloy pa nilang hinahanap. So far, coordination lang talaga yung kaya nilang maibigay din para nga dito sa nawawalang seafarer. Pero sinasabi naman nila na magdodoble effort nga daw sila para nga maisaayos itong paghahanap, yung proseso rin dahil nga sobrang delikado din ng area. At tulad na rin ng nabanggit kanina, meron naman daw kasing right to refuse to sail itong mga seafarer. So itong right nila, kapag ginamit nila ito, itong karapatan nila, meron subject pa rin naman daw sila and entitled pa rin sila to 2-month salary, pati na rin free repatriation. So yun na lang din talaga yung efforts na nagawa ng ating ahensya ng Department of Migrant Workers para nga maisaayos itong proseso din. Lalong-lalo na dahil may incidents nga na ganito na katulad anong kay George Miranda. Okay, Amy, paki-describe kung anong klaseng measures, are there stronger measures to secure those shipping lanes dun sa Strait of Hormuz after this incident? Bukod pa dyan, Denise, yung pinagtibay pa dito talaga ng iba't ibang ahensya ay yung sa Emergency Repatriation Fund, pati na rin dun sa Action Fund, kung saan nga nag-aalat na ng around 200 million pesos at naghihintay na rin sila ng around 800 million pesos from the budget department para nga mabigyan na din mismo ng assistance hindi lamang itong sa mga seafarer, maging dun sa ibang overseas Filipino workers. So far, yan yung naririnig natin, at saka bukod pa dyan dun sa pagdinig, nasabi rin na meron na din silang close contact and coordination with the different embassies in the Middle East para nga mapagpatibay pa
yung tulong na maibibigay nila para sa mga Pilipino doon. Alright, maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza.